Ang title nako, God Provides a Gracious Master. So God provides, so last Sunday, God provide a loyal companion, di ba? Karon a gracious master. So din ito makita sa din nga story sa chapter 2. Kaning chapter 2 is full of grace actually nga chapter. Kaning kung makita nimo dinhi gibalik-balik nga word nga favor, kind, dinhi. So there are three scenes as a believer. Sa atong una sa tanan nga ang nahitabo na to sa dihang nakailata sa Ginoong Hesukristo, nakabaton tag relationship or nasangyawan ta sa ebanghelyo, actually it's just an ordinary day sa atong adlaw-adlaw nga paglakaw, di ba? Sa adlaw to pag kinabuhi kana nga time is nagtreat ra kita sa everyday is just ordinary day. Ug kana nga ordinary day because sa gracias Ginoo nga nakaplagan ta, nahimo siyang extraordinary. Ug tungod ana nga ordinary day nga nahimo extraordinary, ang tibok kinabuhi na to na change na. Amen? So, mao sa ni ang story sa chapter 2. It's just an ordinary day sa life ni Ruth ug ni Naomi, and then nakakaplag sila sa grasyas Ginoo, ang Ginoo nakaplagan sila, nakadawat sila sa grasya. But through aning chapter 2, na change na gyud directly ilang kinabuhi. Amen? Nga ila si Naomi ug si Ruth ug kaning last nga character nga ako introduce ninyo is sila ang gigamit sa Ginoo nga mahimong panalangin sa tibok nasod sa Israel ug sa tibok kalibutan. So mo ni siya nga just one only ordinary day. Pero nato nga ordinary day nga sa dihang nakaangkon ta sa atong kinabuhi og saving grace. Amen? Di ko may saving grace, dili common grace. Saving grace, it is God who ordained that grace to change our life in that moment. Nausab na tong perspective, nausab na tong desire, nausab na tong panglangtaw sa kinabuhi. Amen? So true ana mo nang na-change. So this is said, makita na to sa chapter 2. Kaya din na to makita nga si Ruth ay ang testimony. Nga na siya na-meet nga sa katao, nga giganlag buwas. Nga una sa tanan is a God's providence. Ato ni makita sa story. Nga si buwas day is kadugo ni sabana ni Naomi. Mani dinhi. Og atong tanaw dinhi nga sa sulti sa narrator is si Ruth tigawas lang is for the chance nga makaglean siya. Mani siya expecting grace at si Ruth, naka-expect siya sa grace. So ato ni makita dinhi. So og dinhi to makita nga through sa humility ni Ruth nakadawat siya kanang gasa gyud sa Ginoo. Nga gi-respond usab nga nahimo siyang benefactor sa kaayo sa grasya ni buwas. Apil na si Naomi. At ato ni makata sa kaninga time is foreshadowing sa relationship ni Christ ug ang bride, which is ang church. Sa nga apil na ang Hudiyo ug ang Gentile. So, in chapter 1, si Naomi sigilat. Amen? Sige kay ang Ginoo nigbatok niya. Ug dinhi chapter 2 is night contrast nga si Naomi sige nag-praise. Amen? So mo ni siya nga in our life nga na mga kalisdanan, musabot ra gyud ang Ginoo nga natay pain. So we need to be expected nga nagya po ng Ginoo nga nagpanglihok nato. Ma-expect na nga nagyo na kaginhawaan. So mo ni nga makita nato nga story dinhi. And we need to understand ang narrator gisultihan ta sa last verse sa chapter 1, this is the beginning of barley harvest. Amen? So muna siya nga ang pagnilili na ang panalangin. It's a blessing na diha. So, sa chapter 2, makita na to ang na-information nga gihatag lang sa narrator sa verse 1. Nga makahatag sa padulngan na sa panalangin or kanang hope sa kinabuhi ni Naomi ug ni Ruth. O amazing kayo, ang chapter 1, didagag 10 years. Amen? Ang chapter 2, only 1 day. So the same with us, sa diyang nakadungog ta sa gospel, it's just 1 day na change na ato ang kinabuhi because sa grasya na nga 1 day. Amen? So mao sa ni siya sa kaning chapter 2. It takes only 1 day nga story nga atong makita dinhi. And that through ana sa graciousness nga giprovide sa Ginoo,
ang ilang pangkinahanglan nun, nahimo silang kanang nag-provide sa pangkinahanglan nun sa mga katawhan, which is the redemption through ni Hesus Kristo. Amen? Nga inline diha. So, without deeply, we read chapter 2, verse 1 to 13. Mao na akong first scene. Kung basahon sa Cebuano, si Naomi adunay kadugo sa iyang bana, usa ka tawong adunahan sa paminimalay ni Elimelech og buwas ang iyang ngalan. Og si Ruth nga moabihanon miingon kang Naomi, padtua ako karon sa uma aron manghagdaw sa mga uhay sa trigos, sunod kaniya nga sa iyang mga mata makakaplag ako og kaluoy. Ug siya miingon kaniya, lakaw akong anak. Busa siya milakaw og miadto ug naghagdaw didto sa uma. Sunod sa mga ngani ug nahitabo nga siya miabot sa bahin sa uma nga iya ni Boaz nga sakop sa panimalay ni Elimelech. Ug unya si Boaz miabot gikan sa Bethlehem ug miingon sa mga ngani, ang Ginoo mag-uban kaninyo ug sila mitubag, ang Ginoo magpanalangin kanimo. Unya miingon si Boaz ngadto sa iyang sulugon nga maoy pangulo sa mga ngani, kinsa man kanang babayhana. Ug ang sulugon nga maoy pangulo sa mga ngani mitubag, kana siya mao ang mubianon nga babayi nga mibalik uban kang Naomi gikan sa yuta sa Moab. Ug siya miingon, ako naghangyo kaninyo, pahagdawa ako o patiguma diha sa mga binangan sunod sa mga ngani. Busa siya manhi og nagpadayon sukad sa buntag hangtod karon nga walay pahulay bisan makadiyot. Unya mingon si Boaz kang Ruth, karon paminaw akong anak, ayaw panghagdaw sa laing uma. Ug biyae kini apan pabilin sa akong mga sulugon nga babayi. Ilantaw ang imong mga mata sa uma nga ilang gianihan og sunod kanila. Wala ba ako magtugon sa mga batanong lalaki nga dili sila mahilabot kanimo? Ug kung ikaw uhawon, lakaw ngadto sa mga tadyaw ug inom sa mga kinalos sa mga batanong lalaki. Unya si Ruth miyukbo ug miduko ngadto sa yuta mingon kaniya, nganong nakakaplag man ako og kaluoy sa imong mga mata nga ikaw mutagad kanako nga usa man ka langyaw. Apan si Boaz mitubag kaniya, gisuginlan na ako sa tanan nga imong nabuhat sa imong ugangan nga mabayi sukad sa pagkamatay sa imong bana ug gibiyaan nimo ang imong amahan, ang imong inahan ug imong yutang na tawhan. Miani ikaw sa usa ka katawhan nga wala nimo mailhi kaniadto. Ang Ginoo nagbalos kanimo sa imong buhat ug ang usa ka hingpit nga ganti ihatag kanimo sa Ginoo. Ang Dios sa Israel nga sa ilalom sa iyang mga pako ikaw mianhi aron mudangob. Unya siya mingon, maluluyon kayo ikaw kanako, akong agalon kay ikaw naglipay kanako og misulti nga maluluyon on ngadto sa imong ulipon nga babayi bisan pag og dili ako usa sa imong sulugon nga babayi. Magampo kita, manindog ta palihog, magampo ta. Among langitong amahan, salamat Ginoo sa imong grasya ug kaluoy Lord. Salamat Lord, we know God, yes O God, ikaw yung nag-ordain sa mong kaluwasan. It's just only of one fine day, Lord, an ordinary day, and yet, Lord, you struck us with your grace, with your saving grace, Lord. And through that, Lord, nausab among kinabuhi. Amahan, imo Lord, nga makita usab nimo, Lord, kung unsa ka nga Dios. Nga ikaw gid Dios nga naa gayud, Lord, bisan wala pa kami nakaila kanimo nagpanglihok na ka sa mong kinabahi, Ginoo. Ug imo nang giandam ng adlaw nga makadawat yumi og gasa sa kaluwasan. Sa Ginoo, imo Lord kani nga pulong Lord nga istorya ni Ruth ug ni Naomi ug ni Boaz, Lord. Lord nga madasigon mi nga ikaw ang Dios nga wala mausap, nga maluluyon gyapon ka nga Dios, Ginoo God. Ug salamat sa imong bugtong anak nga mao si Kristo, nga imo gyud gipakita nga ikaw nga Dios nga puno gayud sa grasya ug ugma. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Lingkod ta palihog. So, mao ni siya nga story sa first scene. Ibasa na to. So, here, makita to, duha ka byuda nga bag-o ni abot sa Bethlehem, nga puprid kayo, wala gyud siya. Kung nanginanglan silang daily needs, which is their basic needs. So, what you say, lain, ang problema nila naabot sila dyan, ang problema nila isang insaon lang pag-sustain silang pagkinabuhi, kaysa ilang kawadon. So, mo makita na to, nga
in spite of these things, sa story nga, sa chapter 1, mo na nakita nga, emptiness na Naomi. Kung nakita to si Ruth, nga nagpadayon yapon siya tungod dili kay na siya makuha ni Naomi, kundi sa Dios ni Naomi. Amen? So, with these things, makita na to nga sa story gyud sa chapter 2, this is the hand of God, ang providence gyud sa Ginoo nga nagpanglihok kayod sa kaninga story. In verse 1, the author give us information directly. Amazing kay ang author. Verse 1 and verse 23, gisud niya nga siya gyud ni sulti kung sa nay nahitabo nila. So, mani ang verse 1 ni-introduce sa last character sa kaninga story. Di ba? Na diya gibutan diya he is kadugo ni sabana ni Naomi. So, wala siya hinahinay nagsiga. Maayo kay ang narrator nga naghihatag siya information. O wala niya gi-reveal directly kinsa gyud si Boaz. So, ikaduha, dili siya kadugo, kundi kanang, he is a mighty man, or mighty of wealth. So, nga tao, ato na ilisgutan niya, unya, he is the clan of Elimelech, or family of Elimelech. And his name is Boaz. So, he is carefully, makita na to, nga ginahinag unveil, una sa tanan, gilaila yung kinsman, kadugo ni Naomi. So there's a hope there. So nga ato makita nga which means kaning kinsman tama sa kingon is it's a relative, close relative. Sabi ba na duol nga kadugo. So ako ni lista na unsay kwan. So but di lang kana kani nga kadugo is ilado sa Bethlehem. Known sa Bethlehem. So man siya nga gibutang dinhi nga di lang ka nga kinsman nga di siya ordinary kinsman kundi dato siya. So naagi siya katungod nga mo tabang sa kaliwat ni o sa bana ni Naomi. So mo ni siyang kung tanawon tini sa tong nahuna lang. So mo ni apong tanang ngano kang si Naomi wa nakahinundo man ni. Sa diyang nananghid si Ruth nga kanang please agtua ko nga maghagdaw. O siya mingon lakaw ditso. Mingon siya lakaw kung tanawon niyo sa verse 2. Kun dili o siya mingon nakoy igagaw akong bana diha. Maybe si Naomi is puno pa sa kangit-ngit sa iyang nagian. Diba? Mo nang mo-focus kasi mong self makalimot ka kinsa imong madangpanan, especially sa church. Kung mo-focus sa atong self, makalimot nga natay body of Christ nga atong daganan. Amen? Atong kausanan sa atong kasakit. Amen? So, mo ni sini nga, sa atong makita dinhi. So, atong ilahon ning last character nga gisulti ni. He is the man of, una sa kinsman, so kadugo. So, mingo ka kinsman is na siya katungod nga mulukat, kung namagay umutabang sa ni Naomi sayang bana nga side. But makita to unsa siya ang klase ng kinsman. He is a man of great wealth. So sa Hebrew word sa laing translation is a rich and influential man. Actually mo niyang kwan sa rich relative, prominent kinsman sa masakwa nga inila nga kanang kaliwat or kadugo ni Naomi si Boaz. So he was a wealthy prominent man. Yeah, or lain ta na a man of standing. So, lakto pagkasulti, si Boaz is influential and a wealthy man. Yeah, unsa pa yung mighty of wealth. So, the word mighty means is brave, strong. Mana siya dina. It's a mighty strong. It's a kanang mighty of valor. It's a warfare. Nga kwan, which is nasuit sa context. We need, di ba, it is a time of judges. So, mo sa isang time So, wealth is, which means might, strength, power, or valiant. Virtuous, riches, wealth. So, actually, kani nga word nga mighty wealth or mighty valor, pwede sa nagamiton, kaya mo man yung meaning, gigamit ni sa kang Jephthah o kang Gideon. So, probably, or gibutang yun, si Boaz, he is a mighty valor, he is a warrior.
sa panahon ni kay panahon ni Judges. Amen? So mo ni nga time nga makita na to nga nila siya. So mo ni nga others kan dinhi. So unsa may connection sa iyang wealth nga sa kwan. Makita na to nga siyang pagkadato pwede siya mobiya sa iyang yuta. Kay dato man siya og makig-fight sa iyang mga katawhan kantong panahon sa Judges. But even though ato din na makita nga sa kangit-ngit aning panahon na sa Israel, nagipoy gi-raise up ang Ginoo nga godly nga leader. Di ba? Everyone do what is right in his eyes, na amo man ni ang setting na dinhi. So mo na itong makita. So kani nga context nga even though na anarchy is makita to si Boaz is andam siya siyang duty nga mo defend sa katawhan niya sa nga Israel or sa Bethlehem. Nya unsa pa ila information yata gidi, he is a clan of Elimelech. Mayon kag clan is family, extended family. Nga nang gibutang man gyud ni sa narrator clan. Kay as a kinsman, ihang responsibility mo niya nga mutabang sa iyang mga relatives, mga pobre o mulukat o kanang gidawg-daog mo defend. So, part na siya nga responsibility nga mo-maintain siya sa social and economic status sa mga kaliwat. May clan which means ka-tribe. Pareha sila ancestral, gagikanan. So, mo ni nga gihatag yun ang information dinhi tanan ni Boaz. But amazingly na ni twist ni next chapter ani. Actually, ma-amaze man ni. So the word name Boaz is in him means strength. So, kada siya. Pero wa siya maminyo or either widower siya pareha ni Naomi o ni Ruth. Pamangingon diha, possible nga na siya. So, in verse 2, makita na to ang submission ni Ruth sa iyang ugangan. So, we need to understand they need a food. Nya, kubuto na naon si Naomi is tiguang na. So makita nimo ang respect o ang honor ni Ruth, which is gibutang sa Bible, honor your father. Then siya, please let me go to the field. Diba? Nang nanghid gid siya. Di siya nilakor sa titso. Mingos na Naomi, asa man ka? Ngitag pagkaon, asa man dayon sa matong kanon. So siya nang nanghid kay ngano man, tibaw siya nga tulubagon siyang Naomi sa panahon kay ngano man Judges ni nga time. Pwede siya ma-rape, pwede siya mapatay, pwede siya kabalik. So nananghid siya which is mo gyud buhaton sa mga anak o sa mga kunasa puyo sa balay. Diba, to give respect and honor kung unsa pa even ikay makadapag kanang pagkaon or maka-benefits, we need to respect yun nga mananghid yun. So kani nga word nga want to please let me go to the field and glean among the heirs. Actually mo ni ang gisulti sa balaw ni Moses. Kinamdaw mo nga ang tag-iya sa yuta, dili hutdo ng harvest ang dapin sa dan. Gano mo Jesus Christ? Tungkan, ang mga disciples, nga nimpik. So, kaya nga naman, para na sa mga pupri, labi na sa mga byuda, sa mga orphans, may ginikanan, o sa mga stranger, o sa mga pari niya, na mulabay. So, makita mo ang Ginoo, kibaw na siya. Inga na itong Ginoo, nagunahuna na sa mga tao. Unsay mga needs. So, mo ni ang Lord ini. So, in spite of these things, ningon siya, please let me go and glean among the heirs, green after, which is behind the harvest. Kaya ang paglaom rin di Ruth is, kana rin nangatagad sa harvest. Maro na yung paglaom. Kaya nga naman, nganong waman siya sa peak. Remember, this is the time of Judges. Even though naibalaw ng Ginoo ang Israel, di mo sunod. Kaya wala naman sila mo submit sa Ginoo, magka nilaog po ang mga tao. O lang sundang balaod sa Ginoo, ilagya pong hutdon ang tanang harvest bisag nas daplin. Kaya naman sila relationship sa Ginoo ning panahon na. So mana ang paglaom ni Ruth is kanar yung matagak. Mana sa mga harvester kanang pawi picture sa ning dagway ning barley or kaning grain sa nasiya nga kwan. So mo nga even mo nang ingon si Ruth din nga in whose eyes I find favor. Sa iyang mata nga maluoy nako. Sa kinsang mata nga makita nako nga maluoy. So mo na ihang point dinhi. Kay kibaw siya nga ang mga tao ning panahon na way puangod. Di ba? So mo ni siya mo ni ang lakto ba kasulti si Ruth is
nga yang is for the chance ra gyud. Either i-allow siya kay foreigner siya o sa diya lang na maluoy nako. Amen. So mo ni yang imo gyud is about ra gyud sa grasya or kaluoy nga iyang madawat. Mo ra gyud iyang tinguha na mas sinner siya. Kaya wa siya choice. Isip foreigner nga dili taga Israel. Mo ra gyud is about ra gyud sa favor yang gikuan. So mo siya unahon mo ngano nakanuna si Ruth ani. Nga nag-agad nga in spite sa darkest time mani nga panahon sa Israel. Kung nakanuna gyapon siya favor or grasya sa mga tao. And that's why it seems nga mo ginihiyod siya unsa pa kangit-ngit sa tong kinabuhi. We know our God is a gracious God. Amen. He's our gracious master. So man nga tayo smulong mo expect gyud ta mo find gyud ta grace. Man bitaw nga kadaghanan nato is nakita atong grace sa diyang down kay atong kinabuhi, di ba? Nakaplaga na itong ebanghelyo sa diyang wa na gyud ta. So mo na nga usa ka butang in spite tong kangit-ngit ang Ginoo nagpanglihok gyapon sa tong kinabuhi. So mo ni siya nga mo na ni nga nanghid gyud si Ruth kay ngano man na siya in danger siya. Mo tong gingon ganina nga possible gyud ma-rape siya. In danger in life. Man kung at least nananghid siya kay kung di na siya kabalik ibaws na yumi unsa nahitabo niya. Amen. So the word favor is the Hebrew word is chen or hin, which is manang grace. It's the idea that a person finds favor in the sight of another person or acceptance by the person. So man ang mind ni Ruth kay ngano man he is a foreigner, he is a Gentile. And we need to understand ang Bible tama sa ni Peter nga sa Acts niya siya nga di ba or sa Galatians nga sa Acts 10 nga dili pwede ang Gentile makigsalo-salo sa Judeo. So, money. And then, in verse 3, nakita na to, so he departed and gleaned the field. Padayon siya, then, amazing kag narrator, gibutang yun eh. Awa, and verse 3, and she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz. So the word, and she happened there, actually, makita ni mo diha, is, sa iyang foreigner, makita ni mo diha, she happened, is, it's an ordained. The Hebrew word, ordain na nga time. It means to have happened. So, this is a classic example of God's providence is at work. Ngang Ginoo gyud nagkuan mo taningon nga walay coincidence sa Ginoo. Kung asa man kagidas Ginoo nakailagas Ginoo, plano nas Ginoo. Amen. Mo ta usa ka kitong Bible study nako dinhi nga ang Ginoo na ako no Cebu, was Ilaha, was Mindanao, kay kadaghanan dinhi sa nakailas Ginoo. So actually no, naging Ginoo po din nila mo gi-prepare nga makailamos Ginoo. Kung asa mo nag-work, that is it so happen, it's a providence na Ginoo nga mahimos tang kahayag diha. So that is why mo it's an ordained nga mapunta siya sa field ni Boaz. Dako kang Bethlehem ha. Napaginindot kisanan. It's an ordained nga it so happen nga kanak sa dako nga field ni Boaz. Pagbisita niya sa verse 4 siyang field, nagkita sila ni Ruth. Amen. So it's God who meet mo tang title Ruth meet Boaz meets Ruth. Ang title uban sa Bible ani. Kaya nga makita nimo ang orchestration sa Ginoo. That only that nga kana nga atong nahitabo nga mo ni siya ang the word divine providence sa Septuagint sa Greek nga Old Testament nga Bible is the word para, bantay mo para beside. Pito equals to fall. It means we describe coming into situation accidentally and becoming innocently involved. So accidentally po, or innocently involved ka na nabot ka diya pero mo pa tinguhan ni Ruth madto siya sa field, di ba? So mo nga we need to understand it is God who provide everything. God who control. Amen. As Jesus said in Matthew 10:29, ni question siya sa mga katawan, are not 2 sparrows sold for a cent? And yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. So it means, pasabot it is God who controls. God knows what will happen. Amen? So, mani nga, imagine na to nga si Ruth nasa foreign land. Wa siya kadugo, wa siya kaila, wa siya relatives, wa siya friends. At this time, it's a rebellious people. And yet, napunta siya sa field ni Boaz.
Amen? So kung atong makita siya, kinsa nga klase, ina si Boaz. So mo siya, si Ruth is nag-expect siya grace. Nangita ba siya nga makaplagan siya grasya, kung makakita siya grasya, kung makaplagan po siya sa grasya. And yet, gidala yun sa Ginoo. Unsa may nahitabo. So, nga naman, unsa pa amazing ni. In verse 4, makita unsa nga klase nga tao si Boaz. He is a godly man. Makita ang greeting siya, may God be with you. And the response sa iyang mga tao is, may God bless you. So, di ba ningon ko si Boaz is an influential man. Kung ang master godly, ang servant godly good. Di ba? So man siya nga, in spite sa kaning evil days, nagyapoy Diyos nun nga mga tao nga gilahi sa Ginoo. I hope na bilong ta, kaya na nagyapunta sa evil days. I hope kita ning Diyos nun nga mga tao. Amen? So, makita nimo ang greet. Dini nga greet makita nimo sa usa ka tawo nga godly through sa greetings. Kung sa'yo magawa siyang baba. Pero ang gagawa sa baba, puro reklamo, puro kasuko, di yun na godly. Evil yun na. Nagagmayang butang sigila kag complain, grumble sa mong kinabuhi. Pero makita nimo si Boaz makita nimo is true sa iyang greetings is the Diyos nun gid siya. Mo ni ang preparation sa Ginoo. So, the Lord be with you. So mo ni ang first word nga nigawas sa mouth ni Boaz, which is he is a godly man. Nga atong makuan, di siya nga in spite sa kangit-ngit nagyapoy godly nga gi-raise up sa Ginoo. So amazingly, what caught up Boaz is yung eyes ni Ruth. Diba? Maybe because he's a Gentile or a foreigner. So, mo to ang foreman, which is servant in charge, man gitawag foreman sa verse 5, mo na nitubag na she is a young Moabite. It means Gentile, nga kuyog ni Naomi. How do you know nga godly si Boaz o godly? Makita mo Gentile siya, gialaw gyapon siya mga servant nga gipaglin si Ruth. Pwede ta, wa kay labot kay Gentile ka. Pag gialaw niya, gipakita diya nga morning wa siya pahuway. Industrious na ning kamot pag-ayo si Ruth. Kaya nga naman, chance man ni pananaw niya. Kaya wa pa biya kaning servant tabi ni wa pa biyang amo. What if yang amo di musugot? So mo na ningon sini siya nga diningon sa dinhi possible nga wa na siya pahuway kadiyo to na siya pahuway. Ewida ang Bethlehem ang Israel is init di nga panahon pareha nato. Kung tig-adlaw init gid biya. So mo ni nga makita nato is nga sa dihang nakadungog na si Boaz sayang servant in verse 8 niduol din siya ni Ruth. O gitawag din niya, my daughter. The same with Naomi. Di ba, lakaw akong anak. So, maybe si Boaz is contemporary ni Naomi, 50 or 60 years old. Kaya gitawag man niya, my daughter. Yan ka na sa pag-address og my daughter is, it means, wasa ingon nga kanang, it's a welcome to the family. Nga gitagaan na siya gayon nga padayon diha sa imong pag-clean. So muna siya nga muna makita mga respond ni Ruth dinhi. Pag kanilang una sa tanan makita to si Boaz mo initiate. Siya mo initagad gayud ni Ruth. Instead nga Gentile siya, igaw sa mga tanan, wakoy pakibana nimo, wakoy ilabot nimo. Pero makita nimo tungod sa nadunggan ni Boaz sa gibuhat ni Ruth dito siyang ugangan, iya yung gisuklian usab. Itagad ganahan siya na kuan siya ni Ruth na curious kay tungod sa iyang pagka Gentile is iyang gibiyaan yang talikdan ang tanan niya nga wala niya ni sa foreign land. So mo na nga si Boaz nihatag dayon og instruction, pabilin diha sa akong mga maids. So makita mo si Boaz na di siya maids ni mga daga nga mga babay mo na sa kuan so means stay mo nagigamit sa 1:14 o root lang, which is ni glue, means stick to sa mga maids. So pabilin sa mga stick or glue together. So lakta bagasulti tanawon ko nito sa kuan, it's a command ni Boaz. So di siya kadugo, duwa siya kuan kanang di siya part sa kuan. Pero makita mo si Boaz is iyan ang gidawat as a part sa iyang mga sulugon.
Amen? So grabe ni nga grace. Amen? So money nga atong makita nili nga iyang giwarningan ayaw tuol ayaw adto sa laing yuta tanaw gid permi sa yuta nako kay baskin kung adto ka na ma-assault ka, ma-rape ka. So kikibaw si Boaz, makita nimo ang mga servant po ni Boaz that they are godly. Mana a gracious master, gracious sa gid ilang servants. Even si Ruth is a Gentile. So, mana gi-welcome siya. So verse 9 ganang so iya din gi-invite nga, iya din giingnan nga pag-inom sa tubig. So ni care na si Boaz. There's a grace here. Gabi na ang pouring grace din ni Ruth. Nag-expect pa siya grace. Nangita siya si grace. Pero nadawat na niya. Nga was siya ga-expect. So, mana nga, sa verse 9 is, gitagaan siya water, food, and security. Gimanduan. Gingon siya, ningon si Boaz, wa ba na ako manduy ako mga batanong lalaki. Which is, wala ko pahimunin nga, di kahilaptan. So, kita mo na care si Boaz ni Ruth. So, panglihok na in verse 10, makita na to nga, ningon siya si Boaz, si Ruth is, why I have found favor in your sight that you should take notice of me, since I am a farm. Bugat kining word, kung ato niya apply sa atong kaugalingon. Ang may ni Ruth, anong gigirasyan man ko nimo, nga di man ko angayan, wa mo ko ilabot sa imong mga ulipon, di sad ko imong katawhan. Kaning took notice, makita nimo din nga word nga took notice, nga kuan nimo, it means investigate. It means nawa ko kaning gitok notice, it means nga nang gi-investigate siya or kanang na-captivate sa yaha. So meaning diba it's an election. No wonder kung say nakita sa Ginoo na to. Actually, wa man gyud nakita sa Ginoo kay makasala ta. Amen? And then God took notice with us because of the saving grace He elect us. Amen? Especially Gentiles ta what I labot sa luwasan. So, money nga sa paron mo man nga siya, I'm not deserved sa imong gracious nga sa imong grasya nga act nga imo kong gipa-glean, imo kong gitagabig tupig, pagkaon. So, muna siya nga ingon si Ruth, even sa pag-glean lang is enough na ni. Dako na kaning grasya, pero imo kong gi-provide more. Actually, nga na sa dato ang nadawat diya sa tong Ginoo. Amen? Kung tanawon yun na to, it's not about kanang tawagan ni physical or material things. Christ is abundantly na riches na if naangko na to si Kristo. Amen? Maunag yun na siya nga ang itong membawan. So verse 11, so ang reason ni Boaz because sa iyang kindness. Man siya, what you sow is what you reap. Di ba? Sa ang kindness ni Ruth ngayong ipakita ni Naomi ni Boaz, iya sang gi-respond diha ni Ruth, and now how you left your father and your mother and the land of your birth and came to a people that you did not previously know. Sa panahon niya lisod kay ni. Nga mutalikod ka sa imong kaliwat kay nga naman ay mo ila identity. I hope that when we receive Christ as Lord and Savior, ingana sa taatong buhaton. Amen? Natalikdan na totong daang kinabuhi. Talikdan na tong pamilya. Wa pasabot talikdan nga ginatungkol na tong responsibility. Talikdan in the sense nga tong relationship dapat mag-una si Kristo. Dili ang ato ang unsa pa diha nga ang itong kuptan. Talikdan na tong sala. Talikdan na tong mga amigo o amiga nga dili ganahan Ginoo nga makita na tong nga may mudala na to sa tong pagkabalik sa kalibutan. So even kay si Ruth, makita nimo si Ruth for the sake for that iyang nakita nga grasya nga sa Ginoo ni Naomi, he is willing to sacrifice. Ngayang gi-give up everything yang family past. Una sa ingon Bible, ingon Jesus Christ, if you love your mother and father more than me, you're not worthy of me. If you love your brother and
mother, or your sister more than me, you're not worthy of me. Makita nimo ang kuan sa Ginoo is the same magyapon. So he left, which means iyang gidepart, he leave behind. He live entirely. It convey a note finality or completeness. Maning ang Hebrew word din he left. So I hope sa tatong pagtalikod sa tong daang kinabuhi tanan nato is nanatay finality or completeness o magtuhik-tuhik lang gyapon ta, mobalik gyapon ta sa tong daang life. So man ang word din ng Hebrew left is finality and completeness nga imo na yung gitalikdan imong daang life. So mo na atong usa sa datong makatun nini. So that is why si Boaz ningon siya, may the Lord reward you, or Yahweh, Jehovah, Yahweh reward you. Kani nga prayer ni Boaz, actually he is part of this answer sa end sa story. So makita nimo nga maybe si Boaz maganahan ba nga second because can he take refuge siya sa Israel. Mana, the God of Israel under whose wings you have come to seek refuge. Kabantay mo sa chapter 1, the hand of the Lord has worked against me. It's a figure of speech. This one also is a figure of speech. Kaya ang Ginoo walay wings. Manisay kuan nakalimot ko sa poetic device ani nga i-picture ang Ginoo as an animals. But the wings here, makita na to ang Israel is sama sa mga piso nga mo-cover, nga mo take refuge sa Ginoo, sa pako diha. Picture ni it's a beautiful picture giportray din nga asa mga piso nga fragile kay tanan, nanalangit nga tabunan sila sa pako sa yang inahan. So which is ang Ginoo minitabo nila mo take refuge. Kung bisag fragile man sila katungod sa enemy la persecution. The same way mo ni gingon niya nga si Boaz na manalangin ni Ruth nga tungod sa iyang bag-ong nakaplagan nga commitment diha sa Ginoo. Ngayong dependence na agad sa Ginoo. So mo na makita na to nga si Boaz, he become the answer sa prayer ani. So, what is the response ni Ruth sa verse 13? Ningon siya ningon siya din nga, verse 13 akong basahon sa Cebuano. Maluluyon niya, siya nga maluluyon kayo ikaw kanako akong agalon, kay ikaw naglipay kanako, ug misulti nga maluluyon ngadto sa imong ulipon nga mabayo, bisan pag dili ako sa imong usa sa imong mga sulugoon nga babayi. So the word favor here, ibalik siya. Verse 2, verse 10, and verse 13. Man ang keyword diha. Ibalik-balik diha nga si Ruth permi nagsulti diha nga nagrasyahan man ko nimo. Nga di man ko usa sa imong mga ulipon. Amen. So man siya kay ngano man even ulipon dako na kayong pasalamat niya. Nya samot nga di siya ulipon, gihimo pag siyang part siyang mga ulipon. This is how we look ourselves supposed to be as a believer, yes, Ginoo. Di ta entitled. A lot of us as a Christian, entitled manggod ta sa atong pagka-Kristohanon. Muna until nga ta di ka kita nga sama sa nakita ni Ruth nga siya Gentile, di siya angayan sa grasya nga nadawat, kanyat gibubo pagayo, makita nimo ang kasing-kasing ni Ruth dinhi. Nga mapasalamaton gayud. Nga si Ruth ni acknowledge sa iyang unworthiness. Nga di siya angayan nga madakadawat sa grasya nga gihatag ni Boaz. So mo na nga makita na to nga ingani unta atong mindset. Kay the more we look up sa tong self manggod, mo nang di kita sa kaayo sa Ginoo. So this is what we kuan mo na nga sa Ruth chapter sa verse 2, grace sought. In verse 10 to 13, grace found. 'Di ba? Ningon sa kinsang mata maluy-an ako. Pero karon mo ting gipangutana na karon grace found. In verse 10, giprovidean siya. In verse 15, ug padayon pa gyud mi. Mo na singsang ano na found favor mo ko. This is what we need when we in our relationship to God. Lord, nagrasyahan jud ko diyan nimo. Mana nga kining gi-translate dinhi nga
I am finding favor in your eyes. It's sa NIV, may I continue to find favor in your eyes, my Lord. So it means si Ruth naglong sad na magpadayon siya nga makita, makadawat siya grasya, which is mauna tong desire everyday, di ba? Na makadawat tayo sa grasya sa Ginoo everyday, which is unmerited favor. Kaya that's the only thing ragyud nga atong tinguha. Kaya nga naman, wa gid kita angayan bisan gamay diya sa Ginoo, because we're sinners. Just like ni Ruth. So, makita na ito, nagpadayon din is, nga ningo siya nga, imo kong gitreat as one of your servants, ingo siya, dili ko angayan, nga mahimo ni mong ulipon. That's how it's supposed to be when we come to God. But when we serve God, it's out of reverence supposed to be. Kung out of reverence, we say, Lord, salamat, ani, di ko angayan, ani. Manang kadaghanan, magpa-late pa, tawag ni, kung na mga practice, magpa-late, magpapresyo pa. Matang benefits ni nato, isip nga mga makasasala. So what is the significance? Kani nga Ruth found grace. Number one, it is God providence, the truth, and up to the field of Boaz. And at the time, Boaz is in the area where Ruth lived. Amen? It's God providence. And remember, the appointed time, number two, the truth, He made His gracious master. Nga naiyag yung natubang ang puno sa grasya nga iyang agalon. Nga mo'y tag-iya sa field. So, makita sa nato unsa pa mga, Boaz initiates to talk to Ruth. So, mo na siya nga, even though she's a Moabite, gi-address siya, my daughter. Akong anak. It means nihatag siya approval ni Ruth nga mo continue diha pag glean sa iyang field o uban sa iyang maid servants. Unsa pa tong ma-learn din ang Ruth respond with humility nga ni paying homage to Boaz. She understand nga di siya angayan sa kindness sa iyang agalon nga gihatag kaniya. The same with us. Sa salvation nga ito na dawat, di kita ganyan. Di ba? Ephesians 2:8. And then, makita to, continue ang blessing, ang abundant provision nga gihatag sa Ginoo. Mo ni ang assurance nga napakita na diha ang Ruth. Sa Boaz dispense grace sa verse 14 to 16. Panahon sa pagpangaon si Boaz mingon kanya, dool nga ni ngari og kaon og pan, isulog ang tipik sa pan diha sa bino, busa siya milingkod tupad sa mga ngani og si Boaz mihatag kaniya og sinangag nga trigo. Siya mikaon hangtod nga siya nabusog og aduna pay salin. Sa dihang mitindog siya aron maghugdaw, si Boaz misugo sa iyang mga batanong lalaki nga nagingon, pagdawas siya diha sa mga binugkos ug ayaw siya badunga. Paghulbot usab kamo og pipila gikan sa mga binugkos alang kaniya og bilin kini alang kaniya aron hagdawon ug ayaw siya badlunga. So makita nimo ang ang pagka-gracious master ni Boaz dinhi. Nga pag at mealtime mo ni siya, which means the day nga mga una. So ibaw ka ilang adlaw normally mag-start sa unsa man kanang light breakfast. Actually, mo ni mealtime or light noon meal is ang main meal nila is gabi. Manang sasabaw kanang animals gyud nilang kanon. Pero kung udto is maraming bread or vinegar. Kanang vinegar kanang aslom ni nga nay sweet usab nga para isuwa sa pan. So morning ang pagkaon nila kaniadto. So makita namin ato observe. We need to understand it is Boaz invited Ruth. Amen. It is Boaz invited Ruth to eat with him as a lunch. Di lang kana Boaz serve niya ni Ruth. Amen? So, mani siya nga makita sa iyang gipalingkod siya tupad siyang mga sulugoon. Nga as if nga apart na gid siya. This is a beautiful picture of a church nga Jews and Gentiles. They are equal. Yang panan equal. And amazingly, ang master mo ni serve. Di ba? This is what we receive diha ni Kristo.
Ang Ginoo may nangita na to. Ang Ginoo may invite nito. Come! Di ba? O siya po ni-serve na to. Even though we are Gentiles, we are not planned sa iyang promise, sa iyang covenant, sa iyang balaod. And yet, makita na to, na-unfold ang grace din sa Ginoo. Nga, the master became like the servants para ipadayag niya yung gugma sa iyang mga sulugoon or even yung gugma diya sa foreigner nga mao si Ruth. So, morning nga makita to nga atong Ginoo, ingana po datong Ginoo. It should be maliwat sa tatong Ginoo. Di ba? Di ta mamili, mo-serve kita with one another. So, morning, ang master mo ini-serve. So, ang amazingly, kung ang master mo serve, kung saan hitabo diya, si Ruth na satisfied. Nabusog siya. Amen. Satiated with food or drink. So, it's an idea of nourishment. When God kung ang Ginoo mo buo sa grasya, masatisfied kita. Manang ay na mo pangita yung pagkaon gawas pa ni Kristo. That is when he said, I am the bread of life. Amen? Siya rin makasatisfied na to. So, siya rin makanorish na to sa to ang spiritual. Manang man does not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. So, morning nga, makita to, if God mo provide na to, masatisfied kita. So, amazingly, si Ruth, nagunhon na gyud siyang ugangan. I-set aside gyud siya pagkaon. Wa siya gunuhon na, bahalag kanon ko ni, bahalan to siya, maningkamot siya ha. So, makita sa nimo ang love ni Ruth sa iyang mother-in-law. And then, there's a protection, mani abundant riches of grace is, gingnan niya mga sulugon nga laki, do not insult her, means disgrace. Means disgrace is subject of public humiliation kay Gentile diya siya. So even si Boaz is go beyond. So mana siya nga, when we come to Christ, we have protection already. Mana siya nga diha. Ayaw sugsuga, do not dishonor. So, ayaw tanawa siya sa ubos sa iyong posisyon. Manigingon ni pasabot insult. Ayaw siya ingon nga ubos sa ninyo. Manang Boaz, Ruth, siya ang protector ni Ruth. Nga siya gawin nangita nga maproteksyonan niya si Ruth. Dili si Ruth may nangita nga proteksyonan siya. Amen? So, mana siya nga angay sa itong makatunan. And lastly, isang kwan, purposely pull out ang barley. So it means, allow her to take a spoil or plunder you. Laktot pagkasulti. So grab the abundance gayud. Manang ma-amaze money, nag-abot na to sa 17. And do not rebuke her. It means do not condemn her. Do not criticize her. So, so how Boaz spent abundant grace to Ruth? Number one, he invite her to dine with his fellow servants, even though she is a Gentile, and treat her as a co-equal with his servants. Boaz is a gracious master. Manang Galatians 3:28, in our salvation, in Christ we are all in one. Diba? Jew or Greek, slave or free, male and female. He gave protection to Ruth by instructing his male and female servants not to humiliate or dishonor her because she is an outcast. So it means, ang pasabot ni Boaz na equal ba mo? Ayaw siya i-treat nga mas ubos. Mana Ephesians 2:13, di ba? Tungkan, giwali ni Mar nga, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. He provide here by telling his servants to purposely pull out the sheep that he can glean easily. Philippians 4:19. Gisulti diya, and my God will supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus. And lima, he remind his servant not to condemn sa iyang situation, tungod sa iyang condition, kay tungod Gentile siya. Romans 8:1, therefore there is now no condemnation those who are in Christ Jesus. And Boaz's generosity to Ruth is not because of she is a Moabite, but because of his God who is generous to him. Amen? Manang Romans 8:32.
Unsa man, who did not spare his own son. Mo ang generosity sa Ginoo, iyang gihatag iyang bugtong anak nato. Amen. So in that verse, and lastly is Naomi discovered grace, which is hope. So 17, busa naglagdaw siya dito sa umahangtod sa pagkahapon ug iyang gigiok ang iyang hinagdaw og kini mag-usa ka ipas sa sibada. Ug iya kining gidala diadto siya sa syudad, iyang gipakita sa iyang ugangan nga babaye ang iyang hinagdaw, iyang gidala og gihatag kaniya ang pagkaon nga iyang salin human siya mabusog. Ang iyang ugangan nga babaye mingon kaniya, diin ka man naghagdaw karong adlaw ug diin man ikaw magtrabaho. Bulahan ang tawo nga mitagad kanimo. Og iyang gipahibalo sa iyang ugangan nga babaye kung kinsang iyang gitabahuan ug siya mingon, ang ngalan sa tawo nga akong gitabahuan niini adlaw mao si Boaz. Unya si Naomi mingon sa iyang umagad, panalanginan siya sa Ginoo siya nga wala maghikaw sa iyang kaluoy ngadto sa mga buhi ug sa mga patay. Og si Naomi mingon sa kanya, ang tawo atong kadugo usa sa atong mga suod nga kadugo. Unya si Ruth nga moabinon mingon usab siya kanako, paduol sa akong mga sulugon hangtod nga ilang matapos ang tanan nakong anihunon. Og si Naomi mingon kang Ruth nga iyang umagad, maayo akong anak, nga miadto ikaw uban sa iyang mga sulugong babaye kay tingali unya o pasipad-an ikaw dito sa lain nga uma. Busa kanunay siyang nagpaduol sa sulugong babaye si Boaz aron sa pagpanghagdaw hangtod sa katapusan sa pagpangani sa sipada o sa trigo mituyo siya uban sa iyang ugangan nga babayi. So, makita nato sa verse 17. Nagpadayon sa hantod gabi. Iming gabi sa Bethlehem, ngit-ngit biya niya, pababay suga. So, iyang nitabaho gyud siya until evening. So, this is, ngano man, kumuglin mangugag barley, kibaw ka imo ni puspus para mga tagad tong mga unod, iyang mga bunga. Yang imo sa nang pupuon. Muna gabi ni nga hard work. So makita nimo si Ruth is an industrious woman. So muna ang faith. Muna ang faith ato, it lead us to faithfulness. Dili laziness. Ni-glean siya. Muna siyang munang glean sa, di ba, asa nga field. That is why mo glean taon sa man, manghagpata. So mo sana na, when we share the gospel, dapat industrious ta. Ano sang gipicture na. So, makita sitting the sun, ngit-ngit na. Makita he is diligent sa iyang task. So, siya personally, naghimo ani iyang gikuan. What amazingly, gibutang siya an epa. Di ba mo pila ng epa? It's a 20 to 40 pounds. So, 25 kilos. Nga na. So, makita si Ruth Kusganset, nga babae. 25 to 30 kilos. Nga, it's a large good quantity. Ngayon, kibaw mo, anong namis yang ugangan? Kaya ordinary nga hindi maabot ani. Mo nang ningon si Naomi, di kinsa may nakatok notice nimo. Nga, nakadakay nga nagkadaghan nga kuan, barley kung naglin ra ka. Kaya kung muglin ka, kiba mo, it's enough na for one day. Nimo nga pagkaon. So kani nga glin ni Naomi, ay ni Ruth, is maabot siya 10 days. Dahil siya, when Naomi saw her kaning daughter-in-law, she was amazed of what she saw. It means, maybe ang heart ni Naomi naglayat na. Kaya nga naman, nagbaguod siguro si Ruth, nga nganong kadaghan may nangkan. Mo nga ningon siya sa verse 8 sa 19 nga who took notice with you sa English pa nga gibutang dinhi nga her mother-in-law said, where did you glean today? Where did you work? May who took notice of you be blessed. Kabantay mo? So she told her mother-in-law in whom he had worked and said, the name of the man in whom I work today is Boaz. Even si Naomi, makita nimo is na-amaze sa iyang nakuha. It means kay nga naman, sa ordinary nga gleaning, di na makabot na. So it means si Naomi nakadiscover na sa grace. Amazingly, nakaingon pagid siya nga, pagingon ni Ruth nga, ang gitabuhan ako si Boaz. So si Naomi nga
gibinla ni Ruth o gihatag niya ang pagkaon, she was satisfied also. Nga makita nimo si Ruth is nagununa gyud siyang ugangan. Diba? He's satisfied, which is contrast ni sa chapter 1 verse 20. 1 nga ningon siya, I went away full and the Lord was brought me back empty. And now she was satisfied. Amen? So mo na siya nga, mo nagamay ra kinang pag-antos. In just one day lang na ang satisfaction. Amen? So, the root of gugma of devotion ni Ruth diya Naomi shows that wag niya kalimti iyang ugangan. This is the beauty sa ang characteristic ni Ruth. Nga giniset aside gid siya. So, mana nga kaning took notice means to consider carefully and indicates a process of investigation, conveys the idea to inspect or to look over. Something that is intention to do. So, intently. So, mo na siya, ningo siya nga, kinsa may consider nimo carefully, nimo kay Gentile biya ka. Moabites biya ka. Di biya ka outcast biya ka. Yang anong gitagaan man kag provision, gitagaan man kag grasya, laktop kasi. So, mo na na-amaze siya sa nadawat ni Ruth nga barley. So, that is why si Naomi, in verse 19, may he took notice of you be blessed. Chapter 20, may he bless of the Lord who has not withdrawn his kindness to the living and to the dead. So it's contrast sa chapter 1 nga, always the Lord go against me. Di ba? Karon, always complain siya sa chapter 1, and blame siya sa Ginoo. Karon is napuno na siya sa panalangin. Muna amazing makita naman when we appreciate the grace of God every day. Di lang kay tungod sa tungkuan, unsa kadaghan na, kanilang ng food ra. Muna kung na kay pagkaon everyday, we should be thankful to God. We should be grateful. Mapasalamaton bitas Ginoo. Mapuno ta sa pasalamat. Muna si Naomi ni ate siya praise toward God. Nga atong makita dinhi. Ug iyang gingon nini nga ang kindness nga wanya gi-withdraw sa living and the dead, dili sa kang buwas kundi sa kang Yahweh sa Ginoo niya. Mo na nga iyang pasabot diha. Kay ngano man, only God can control buwas nga magpadayon og hatag provide sa iyang kaliwat. The same with us. Muna kung naman gay mapasalamaton ta sa Ginoo una dili sa tao. Muna di ta mahimo nga mangamo sa tao sa Ginoo ta kay kanang tawhanan nakahimo na good works because of God. Dili niya. Even mo na siya nga angay gyud tong kuan. That's why we need to look at God dili sa tao. Kay once ka nang tawhanan mo taliko din awan na ma-discourage ka. Og mag-base sa kaniya kay kanang tawhanan mag-base sa ka mo-serve kung naa siya. Kay mohatag sa nimo kung makita siya. No, it is God. Gina-premi atong tanawon. Amen? So, mo na siya nga, amazing iningon na si Ruth, si Naomi, the man is our relative. Atong kadugo. He is one of our closest, he is one of our closest relative. So, this statement, si Naomi nakadiscover o grasya. Diha ni Boaz. Okay ba? Unsay kadagan sa iyang unahuna, muna nakatanaw siya hope yun. Munang chapter 3, verse 1, na nasa introduction dyan ko. Kanang narrator dyan, basawan nyo. So muna siya nga, naka-find hope siya dyan ni Boaz. So amazing yun. So because he's a relative, he's near, closely related, gayot siyang bana. So muna nga, the same word, nga makita na mo, nga ang Ginoo ni provide gayot o close relative sa mga broken-hearted. Kinsman Redeemer. Amen? Sa tanang tao, sa tanang kuan, napunta gid siya sa field ni Boaz, nga duol nga relative sa bana ni Naomi. God knows our needs. Amen? Sa unsa tong kasakit Ginoo, magpadagyo ng Ginoo. So, mo ni nga sa Psalm 34:18, the Lord is near to the broken-hearted and save those who are crushed in spirit. Psalm 55:9, surely salvation is near to those who fear Him, that glory may dwell in our line. So, Psalm 145:18, the Lord is near to all who call upon Him, in truth.
So, observe, ang narrator, yun sa niya pagkuhan, step by step, unveil si Boaz. He is, di lang kay siya acquaintances, or kanang higala lang, kundi it's a family relationship siyang Elimelech. So, og atong tumanan, atong hinduman, unsa day rule sa kinsman's redeemer? Ngano nakikita mag-hope si Naomi? Nga kanisa niya nakadiscover sa grace. We need to understand, sa balaod ni Moses, giprescribe nga ang responsibility sa kinsman redeemer is mo ni siya. Mo ni kita goel sa Hebrew. Mo reacquire sa land nga or property nga na-loss sa family members. Nga nanawa pag hard times. Siya ang mulukat sa mga relatives nga nahimong pobre o katong nabaligya sa pagkaulipon. Makita nimo ang kuana. In addition, siya sad ang mubaws sa mga relatives nga gipatay sa ubang tao. Mao ni siya nga kita mo na ubang mga religion apply pa na. Og siya pod ang mudawat sa mga payments nga katong mga relatives nga namatay nga nay mga utang nga mga uban. So mo ni ang kuan nga responsibilities sa kinsman's redeemer og labos na siya ang mo accomplish sa mga butang nga angay kanang tong bati katong gibuhat nga bati sa isikataw niya nga himuong matarong. So mo ni ang kinsman's redeemer. So mo na nga ningon si Naomi dinhi he is our close relatives. So in verse 22-23, makita na to nga ni-instruct yun si Naomi nga you stay close to his maidservants. Ayaw jud palayo. So, stick like a glue. Manapunig, ibalik-balik mo. Cling, cleave sa iyang mga maidservants. Until, man in verse 23, until the end of the barley harvest and the wheat harvest. Muna end sa narrator. And she live with her mother-in-law. Kapatay mo, nanay wheat harvest. Di ba, barley naman to, wheat. So, di ba, March, April, another 2 months na po. So, until June, si Ruth nag-clean sa field ni Boaz. Nagstay good siya siyang mother. It means, sa kanang months, wa gyud mulubad ang gugma ni Ruth, diya kang Naomi. Nga pwede yung tadagamang ulitaw, pwede ta siyang maminyo balik. Idagas siya. So, kanilang nibutan din nga, and she lived with her mother-in-law. It is God's providence para ma-fulfill sa nga plan sa Ginoo. Amen? So, that is why, makita na to, how Naomi discovered grace. She was satisfied to the food given by Ruth to her. From emptiness, now she was satisfied. Amen? Grace na. Ruth bring a large amount of barley in her gleaning, which does not happen to ordinary gleaning sa usa ka adlaw lang. Which is mo nakita siya nga somebody took notice nga nihatag yung grace niya. So mo nangutana gyud siya asa man ka nag-glean day. So amazingly. So when she heard the truth glean at Boaz field, which is the kinsman of her husband, mao na ni nga time nga si Naomi na siya paglaom sa maabot nga adlaw. Sa chapter 1, makita naman na siya paglaom. Amen? Muna, there's always a hope. Kaya ang Ginoo may nagpanglihok. Amen? And our gracious Master. So, ug ato ning i-relate sa atong relationship, we need to understand as believer, our gracious Master is Christ Himself. Amen? Christ is our ultimate gracious Master. Just like Ruth, nga naman, isa man nakakaplag og grasya. Mo na nga nakabaton siya pagtuo sama na to. Was nag-expect siyang ordinary day na mahimong extraordinary. The same with us. Amen? Nga naglakaw-lakaw tas kalibutan nagpadayong pagpakasala humana rin ni share na to gospel. Amen? It is a graciousness nga kuan. So from the Christian perspective, mo na siya, there's no such thing as a chance. Nga coincidence. Maumgo dito mangguk ko. No. Kundili, actually, ang Ginoo mismo directly involved in everything that happens to us. Even katong unbeliever pa ta. Ang Ginoo kibaw na.
Manang mapasalamat kita sa tanan. Manang dapat masaligon gud ta ug mobey gud ta sa matag circumstansya sa Ginoo, especially karon nga nakailan na ta. Amen. Manang kung unsa may gibutang sa kasing-kasing sa Ginoo nimo karon, sa may mga plano, yan na ang pulong sa Ginoo. Kanang tumana na ayaw jud gawas sa will sa Ginoo. Kana gyud kay siya gyud nagkontrol. So, manang absent unsa may because even the smallest details are under His control sa tong kinabuhi. God is behind the scenes and control the scene. He is beyond. Di lang God not only order our steps, He is order our stops also. By George Mueller said, remember, our salvation is not chance or coincidence. It's a divine appointment. Manang Boaz dispense grace. It is Boaz first initiate to provide the need of Ruth. And remember, God took initiative sa tong salvation. Or when we are spiritually dead, Ephesians 2:1. Without spiritual strength, Romans 5:6. Diba? Holy rebellious sinners, Romans 5:8. His intractable enemies, Romans 5:10. Salvation was not an afterthought of God, but what which He planned from eternity. Ephesians 1:4. Amen? Muna nga, God dispense the grace na to. Even sa tong earliest tong life, muna nga, we have every reason to believe Boaz loved Ruth. Therefore, muna ni take step. Remember, ang Ginoo giuna ni step na to because He loved us in spite sa tong kahimtang. Amen? So, kana lang atong panananan. And Naomi discovered grace. They are richly provided and satisfied. So, because, money, blessed be the man who took notice of you. Verse 19. Mana, he is satisfied. John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. John 4:14, but whoever drinks of the water shall we give him will never thirsty again. The water that will give him will become him a spring water, welling up to eternal life. Only Christ can satisfy our hunger and our thirst, and there's no other. Amen? And that's grace diyod sa tong gracious Master. So when the kinsman within the verse serves you, you always have more than enough. Amen? Kung ang Ginoo mo serve na to, nanagid ka sa to. Muna nga, si Naomi naka-discover grace because Boaz is a kinsman. Amen. So, Naomi acknowledge that it is God who bring them. It is God who work on them. Man, in spite siyang burden, adversity, reflection, aware gyapon siya nga nagyapon ang kindness sa Ginoo. Mao sa na atong tangkanan. Nga ang Ginoo kanunay nagpanglihok sa atong kinabuhi. So, atong tutukan ang response ni Ruth. Morning lastly. Kadiyang nadawat niya ang grasya sa verse 13. Lingon siya, sa verse 10, she fall to her knees and then to her face. After nga nakadungog siya nga gigrasyahan siya sa Ginoo. So mo ni siya nga makinato nga si Ruth, he's a Moabite, he's poor, he's a foreign. He's a widow woman, and a stranger and alien, and yet when he received the grace nga di niya kanang master nga what di niya kanuan no. Makitan mo si Ruth is a picture nga sa mga believers supposed to be. We should be fall down to worship Christ when we receive the salvation. Amen? Kubo biya ta, naked biya ta. Nagipunit ta sa Ginoo. So what a picture of grace. What a picture of Ruth which is nagrepresent na to. Diba? Of us before we meet our gracious Redeemer, Christ Jesus. Amen? So, man siya nga, karon mag-communion man ta. So, man nga, this is not a coincidence. Kung katong wala pa mo nakadawat ni Kristo, this is appointed time. Man siya nga, to alang yun is, we need to kanang respond to God. Dili siya sulagma, there's no sulagma sa Ginoo. Gidala ka sa Ginoo, ang imo ay tinudanay baka ni surrender sa imong life. Nituo baka nga si Kristo mo imong Dios ang manunubos. Mo na nga, kay gitagana na sa Ginoo nimo karon. Karong adlaw mo aron namang adlaw sa imong kalawasan. Managing 2 Corinthians 6:2.
O sa Hebrews 4:7, 6 to 7, kung nakadungog ka siyang pulong karon ayo pagahiay mong kasing-kasing. O kung ikaw imo nang gidawat si Jesus Christ as your kinsman's redeemer. Memorize this, Titus 2:11 to 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself of a people for his own possessions who are zealous for good works. So I hope nga sa tong pag-communion karon, it lead us to be grateful just sa gibuhat ni Jesu Kristo dito sa cross. Amen? So Father, we thank you and bless you, Lord. Thank you for your word. Amahan, Lord, sa mong pag-communion karon, himo Lord nga this is a sacred thing nga mong pagabuhaton. Kabangi mi Lord nga among himduman katungod sa kaning nga biskwit o kaning juice nga imong lawas nga nadugmok sa cross o kaning juice Lord nga mao niya imong dugo Lord. Salamat ani. Himo Ginoo nga sa mong pag-communion Ginoo Lord, ikaw mahimaya gyud to God. Lord, sa mong pag-awit Lord nga samtang magkuha mi ning mga elements Lord, himo Lord nga ikaw magstorya na namo Lord sa mong kasing-kasing unahuna. Kung sa mga butanga nga angay na mong pangayog pasayloan Ginoo. Kalaygon ka Ginoo. In Jesus name I pray. Amen. Sing sa takadiyot dayon makuha lang ta. Porta mo partake aning element, we need atong susiyon dong kasing-kasing diya sa Ginoo, mga itagpasaylo. O atong hinduman nga atong pagpartake kani is nilaom ta nga siyang pagbalik, maapil na ta diya siyang gingarian. Mahan, pasaylo ami sa mga sala, Lord. Imo Lord nga among hamdumon yudli Lord nga kaning participate na mo ni Lord sa sacred thing. Nga Lord, nga mong kinabuhi, wala na nabilong diha sa kalibutan, wala nabilong na diha sa mong ngiriyan naman. Ug among ninduman, Lord, nga kaning biskit, Lord, nga ang sala, walay gahom na mo, gibahiran mo tanan dito sa cross, Ginoo Amahan. Ug salamat yun kay sanan, Lord.
o kaning dugo Lord nga ni awas sa lawas ni Kristo, Ginoo man nga mao ni ang limpyo usab sa Lord sa mga sala Lord ug sa bagong kasabutan Ginoo. Busa Ginoo nangayo mi pasaylo Ginoo God sa mong pagpartake ni Ginoo himua nga ikaw Lord nga mahimaya ka. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Kay partake